Magandang araw ulit, Pilipinas! Isang mapagpalang biyernes po sa ating lahat. At syempre, panibagong pagsubok na naman para sa ating mga nanay. At ere nga po mga kaanak ng continuation kahapon. Kasi nga, nung hindi ko nayari yung video, masyado nang mahaba. Kaya yan, yung nagagawa na nga ang asawa ko mga kaanak ng hose para sa gribo. Para nga magamit na namin kasi hindi nga makakaligo. Diyos ko, napakainit ang panahon ngayon. Ilang abuhat nung gumawa kami dito mga kaanak ng bahay. Ba't sobrang init ng sikat ng araw. Napakatindi ng init ngayon. Buhat nung nayaring magbagyo. Init naman ang pumalit. Tapos nga, yung dahil nga magagawa kami ng gripo mga kaanak, yung mga na lang yung gagamitin namin, yung mga pandugsungan, yung mga dati, mga luma, pwede pa naman yan. Hindi na nga tayo nakabiling ganyan mga kaanak, pwede naman daw yan, sabi ng asawa ko, kaya gagawa na lang niya ng paraan. Kaya tinatanggal lang niya yung dating iba pag ayaw matanggal mga kaanak, kaya pinaiinitan niya, ito siya, buti na natatanggal. Ito nga, ako nga ang tagahawak niya. Sabi ko baka mamaya kamay ko na yung sinisinsil mo. Mama, pukpok pa ng pukpok, kamay ko na pala yung napupukpok na Sabi ko nga, baka sabi niya, hindi naman hindi naman daw makaka-abuse yun Kasi rin nga, binidyo pala ng anak ko yung motor. Papagawa daw niya. Tapos rin nga, kinabukasan na itong mga kaanak, kinapos nga kami ng semento para matapos yung flooring tsaka yung lababo. Yun na naman ang gagawin mga kaanak yung lababo tsaka yung flooring magbubuhos nga. Kasi rin bago kami gumawa, bibili muna kami ng mga kaanak ng isang semento. Tapos bibili na rin kami ng ulam kasi nga malapit lang naman sa palengke, kaya dadaan na nga tayo. Ayan, sumabay na nga si nanay kasi papasok siya, tapos si Nicole saka si Cedro lang nasa loob kasi nga alam kasama si Nicole, kaya sinama na namin. Mamaya pa naman ang pasok niya. Kaya nga tuyo-tuyo na nga dito sa amin mga kaanak, maganda na naman ang kalsada. Hayahay na naman ang buhay mga kaanak. Diyos ko, tagal din namin nagtiis na may tubig ring kalsada na Pagka mamamasahe kaya napakamahal ng pamasahe sa tricycle kasi nga hindi sila makapagano ng maayos. Ngayon okay na, back to normal na mga kaanak. Kasi ngayon dadaan tayo sa Jollibee mga kaanak, kaya dadaan lang. Nandito na tayo sa palengke, malapit na nga tayo. Bibili lang naman tayo ng ulam. Sabi nga ng asawa ko, gusto daw niya paanang manok. Tapos nga aadobo. Sabi ko, sige kak, yun na lang ang bibili natin. Dapat nga kakabibili kami ng manok na kahit yung sinampalukan man lang mga kaanak. Siyempre, yung gumagawa naman ang nag-request. Kaya ayun ang susundin natin. Ilang araw na nga kaming hindi ko pa siya pinagsasabaw. Nakakaawa din mga kaanak kasi nga, siyempre, siya lang mag-isa gumagawa. Napakahirap kaya magtrabaho. Kasi nandito na nga tayo sa palengke. Nakatulog nga si Cedro. Si Cedro naman kada sasakay ng tricycle laging tulog. Parang nasasanay na nga siya na laging bumabiyahe. Kada nagagalit pa pag hihinto. Diyos ko kasi nga lagi namin kasama. Buhat pa kahit nung na-hospital si ate niya si Nicole, sinasama na nga namin hindi ba? Kaya parang nasasanay na siya sa tricycle. Kasi rin nga, naglakad-lakad muna nga kami din kasi doon pa kami bibili sa may manuka, sa may gilid. Pinag-iisipan nga namin dito kung ano bibili nga namin kasi baka mamaya magbago pa ang isip ng bibili. Baka ayaw niya ng baka gusto niya ng baboy o kaya ng manok na laman, yung ganun. Kaya lang, gusto talaga pa. Tapos nagpabili nga din si Chris sa atin ng manok na sariwa. Kaya bilhin mo na natin doon sa may taas. Kasi dito kami bumili sa gilid sa may proseng kasi doon sa taas na wala namang paa. Puro leeg ang naabutan namin doon. Kaya dito kami bumili. Buti na lang marami-rami dito. May mga balad-balad pa pero madali naman tanggalin yan mga kaanak. Kaya sabi ko nga, sige dito na tayo bumili. Kasi yun bibili namin ito yung mga buto-buto. Masarap din yan mga kaanak pagka kinakaldereta. Kahit naman buto-buto lang yun, masarap pagka sinisimot-simot yung buto kasi nandun yung lasa. Tapos bumili na nga rin kami ng bigas mga kaanak kasi nga wala na kaming sasaing.
bibili lang ako ng pakilo-kilo mga kaanak. Kaya sabi ko, bili tayo kahit 5 kilo para ilang araw na rin natin. Kasi ayan, nandito na kami sa may hardware. Ay, bibili na kami ng isa semento. Kasi rin nga, dito nga pala kami bumibili mga kaanak. Baka gusto niyang bumili dyan. Diyan na kayo bumili kasi medyo mura-mura yung mga gamit. Dito lang sa may kanto mismo namin. Tapos rin nga, nililimang muna nga namin si Sid. At medyo tinotoyo-toyo na nga yung bata na kasi nakahinto na naman kami. Pero gusto yata lagi umaandar ang tricycle. Lagi yata huminto na nga, hawak-hawak pa yung payong. Pag naman naagaw ko yung payong, umiiyak. Kasi pag-uwi namin, bago kami magtrabaho, sabi ko sa asawa ko, kumain muna tayo bago kami magsimula kako. Para kako matanggal na itong kasi bubuhusan nga itong lababo Para matanggal na rin niya yung nakapatong. Kasi nga, pinatong muna namin dito yung lutuan. Para nga makapagluto kami. Tsaka makapaghugas ng pinggan. Kasi rin nga pagkakain nga namin, simula na naman mga kaanak. Simula na naman ang trabaho. Pinopormahan na nga niya yung lababo. Para nga mamaya, bubuhusan na niya yan Yan na lang naman ang gagawin dyan mga kaanak. Tapos yung flooring nga naman. Kasi rin nga nagsisimula na nga kami siya pala, hindi ako. Tagapanood lang nga pala ako rin mga kaanak kasi nga nakahalo naman na yung semento doon sa labas. Nakapaghakot na nga siya ng buhangin tsaka nakahalo niya na yun. Kaya yan, taga-video na lang tayo dito mga kaanak kasi nga si Sidro hawak-hawak natin kasi yung mga kuya niya. Tsaka yung sinikol nga ni Ray, pumasok na ng oras na ito mga kaanak kasi tanghali na nga. Saglit na naman yung binuhusan yan Tapos ito nga yung update dito sa may CR yan. Nakapaglagay na nga siya ng gripo. Pinapapaliguan na nga mga kaanak Kasi yan, atin niya pang shower. Atin niya pang shower mga kaanak. Matagal na yung shower nabili ko yung sa Lazada. Kasi ito nga yan. May matagal na kasi kung nag-iipon ng mga gamit-gamit nga na mga gripo-gripo na gano'n. Kaya yan, nakabit din namin mga kaanak sa tagal. Kasi rin nga pag-uwi ng kuya niya, ng kuya namin, ng kuya ni si Edo pala. Nagtrabaho na rin siya, naghalo-halo ng konti, maya-maya naman umalis na. Siyempre, nalalaro ngayon mga kaanak. Napilayan na nga yun sa basketball ayaw pa rin lumubay. Na yung kamay, bumaliko. Makukulit talaga kala siguro mga pinipigilan lang sila. Tapos rin tayo naman maghahakot ng halo kasi nga nagpo-flooring na nga ang asawa ko. Bandang hapon na to, tapos na siyang magbuhos ng ng lababo. Kaya yung flooring naman. Kasi rin tatambakan muna nga namin kasi medyo mababa dito sa gawin pinapatay lang namin doon sa kabilang side kasi yung kabilang side may semento na rin yun Tapos ito nga pinapatag muna nga yung lababo para nga para makinis. Yung radela. Buti nga may mga gamit yung asawa ko kasi nga kailangan talaga pagka nagko-construction ka, kompleto na yung gamit na yung gamit mo para pagka may trabaho hindi ka manghihiram. Mahirap din naman kasi kako yung nanghihiram kaya kompletuhin niya yung gamit niya. Yun nga lang yung grinder niya saka yung barena. Nung bumaha, sabi kasi itaas ko yung barena. Akala ko naman nandun sa lalagyan yung barena nataas namin yung lalagyan. Nung pala yung barena, iniba niya ng lagayan. Diyos ko, nung nakita namin barena, naglulun. Hindi nga namin alam kung gagana pa yun Sabi ko, pagka magpundar ka na lang uli ng barena at grinder niya, sira na parehas. Hindi ko alam kung gagana pa yung barena kasi nga nabasa. Tapos rin ang banda ngayon, ng hapon na nga yan, nakapag-touring na nga siya dito sa banda rin, mga anak. Diyos ko, hindi nga abot yung semento, kaya ginawa lang niya ng paraan. Sabi ko nga, sige, basta ako, punuin niya yung dito nga yung flooring. Pagka kuha nga ako nagkapera, tsaka na lang natin kakulit yung ipagpatuloy, iayos ka ako natin yun. Importante ka ako yung hindi ala na tayong tatapakang putik o kaya lupa, yung sementado na. Madali naman ka akong gawa ng paraan yan. Pagka nagkapera uli, maisingit uli ka ako natin yung malay mo ka ako tayo magkatrabaho ka uli. Kaya singit-singit natin para magawa natin ng maayos. Pagka ako bakante siya ng araw, gawin niya uli. Kaya yan, naman niya lahat yan mga kaanak. Nabuhusan naman niya lahat yan.
Kaya nga lang, ano lang, manipis lang ang pagkakabuhos. Kasi nga, syempre, pinag-aabot lang naman yung, yung gamit mga kaanak kasi hindi na kami makakabili. Last na yung pambili namin na yung kahapon, yung isang semento. Kasi nga, pumapasok pa yung mga bata. Syempre, magkano rin ang binabaon yan. Kaya kailangan may matira silang pambaon. Kaya sabi ko nga, yan mo na ako. Gagawa na lang ako natin ng paraan pagka ako nagka-pera uli, bili natin. At saka gusto na rin niyang matapos nga yan mga kaanak kasi nga, mangingisda siya kinabukasan. Mangingisda siya kinabukasan mga kaanak kasi nga, kailangan niyang kumita para sa mga sa gastusin sa araw-araw. Tapos rin nga, ayan, bandang magsisilim na nga rin mga kaanak nung nangyari kami magbuhos. Ayan, pinapatag na lang naman niya yan para nga kinabukasan tsaka para matuyo agad. Matungtungan na namin kinabukasan ayan yung magiging view dyan mga kaanak, ay sarap magkape. Excited na ako magkape mga kaanak. At yun lang muna mga kaanak, bye bye!